Tigas. Ang tigas. O, diba? Ayaw gumalaw. Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyo mga Gilon katanungan. Happy summer. Napakainit ng panahon, mga kaibigan. Ano po? Summer na summer ka na ba? Tara na! Summer ka na! Ladies and gentlemen, welcome to another video po. At nakatanggap tayo ng tanong mula kay Kafex. Kafex talaga yung kanyang pangalan. Hello, Kafex! Sabi niya, paano ba maalis yung auto-deduct feature na nandyan sa GCash niya? Kasi daw, siguro marahil, kapag due date na ng kanyang mga kautangan sa kanyang G-Credit, G-Gifts, o G-Loan, karaka-raka, antimano ho, nagde-deduct, nagbabawas, kumbaga kinakain po yung laman ng kanyang GCash wallet. Pwede daw po bang tanggalin yun? Pwede bang i-turn off yun? Pwede bang i-disable yun, mga kaibigan? Ano po sa palagay ninyo? Please comment down below. Well, sa aking palagay, parang wala namang paraan para maalis ang auto-deduct feature nitong sila G-Loan, G-Gives, o G-Credit. Kasi matik po yun na nasa kasunduan kapag kayo po ay nangutang sa mga platforms na ito at dumating na ang inyong due date, obligado na po kayong bayaran ang mga ito. Ngayon, para hindi kainin ng inyong utang ang inlaman ng inyong GCash wallet, ang pwede po ninyong gawin, tinuruan pa kayo, no? Para hindi makapagbayad. Oo, kasi alam nyo yung G-Loan, G-Gives, G-Credit na yan, kung magkano yung amount due ninyo, yun talaga yung kakainin nun. Kahit pa kulang yung pera nito. Halimbawa, ang amount due mo 2,000. Ang laman lang ng iyong GCash wallet, 200. Kahit 200 lang yan, kakainin niya talaga yan. Hindi kailangang buo na mabuo yung pambayad para lang kainin niya. Kahit 25 lang yan, kahit sentimos lang po yung laman ng inyong GCash wallet, kakainin at kakainin niya yan. Ngayon, sa aking palagay, wala po talagang solusyon para ma-disable yan o ma-turn off. Ang pwede mo lang gawin, ilagay mo muna yung pera mo sa GCash wallet, papunta sa iyong G-Save, o kaya naman, ilipat mo muna sa GCash wallet na iba. Huwag na dyan sa GCash wallet kung wala kang planong magbayad. Pero again, paalala natin, ang utang ay binabayaran po yan. Okay? Kung meron po kayong katanungan, please comment down below. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating cash conversion. At ngayon ang ating SPay later, home credit kwarta, at syempre po ang G-Gives ay tuloy-tuloy pa rin po ang G-Gives Cash Convert. Ayan para hindi kayo ma-scam kagaya ng karamihan dito na na-scam na po. Huwag po kayong magsusearch sa Facebook. That's number 1. Number 2, may link na nandyan sa comment section. Nakapin yung link dyan sa comment section sa baba. That's number 2. And number 3, para di kayo ma-scam, makipag-video call muna bago kayo makipag-transact para talagang ako yung inyong legit na katransaksyon. Hindi anino, hindi bula, hindi kadiliman. Diba? Kapag walang video call, huwag makipag-transact para kayo'y hindi ma-scam. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po!